Curious ka ba kung ano ang Bitcoin? Paano magkaroon ng Bitcoin? Okay, ngayon ituturo ko ang pinakamadaling paraan kung paano tayo magkaroon or paano bumili ng Bitcoin gamit ang phone. Okay, sa phone kailangan natin mag-download and install ng coins.ph wallet. Okay, so dapat connected tayo sa internet, sa Play Store. Okay, sa Play Store, so tap natin ang Play Store and sa search button, so type natin coins.ph wallet. Okay, so kung wala pa tayong coins.ph wallet na naka-install, makikita natin dito sa button, install. Now ako, since meron na akong application, so ang makikita natin dito ngayon is open. Okay, so ngayon close natin ang Play Store and open natin ang coins.ph wallet. Okay, so ito ang icon ng coins.ph. So tap natin. Ito naman ang dashboard ng coins.ph wallet. Ngayon, check muna natin sa limits and verification. Okay, so tap natin dito, itong may tatlong line sa taas. And tap natin sa limits and verification. Okay, so dito sa coins.ph, kapag gumawa tayo ng account, so kailangan natin makomplete yung level 1 and level 2 para magamit natin yung complete feature ng coins.ph, yung pag cash in and cash out. So sa cash in, sa level 1, so pwede na tayo mag cash in, but sa level 2, dapat makomplete natin para makapag cash out dito sa coins.ph. Okay, sa level 1, ang gagawin lang natin is mag-input tayo ng email address. So email verification. So dapat existing email address ang gagamitin natin. Okay? And sa level 2 naman, kailangan natin mag-input ng phone number. Okay? Yung cellphone number natin. And identity verification, yung ID. Okay? So at least government ID ang kailangan natin dito sa level 2. And selfie verification. Okay? So kapag na-complete na natin yung identity, kailangan natin mag-selfie para sa level 2. Okay? So, kapag na-complete na natin yung level 1 and level 2, so pwede na tayo mag-cash in and cash out. So, ang ibig sabihin ng cash in, kapag bago pa lang yung account natin dito, so wala pang fund yung wallet. Okay? So, dito mayroon akong balance na 840.56 pesos. Okay? But kung bago pa lang, so zero pa yung balance natin dito. Okay, para malagyan natin siya ng fund, kailangan natin mag-cash in. Okay, so check muna natin sa cash in kung ano yung available payment method. Okay, so dito mayroon tayong option. So pwede tayo mag-cash in sa Palawan, pwede rin sa Western Union, and ito pa yung ibang option natin. Okay, ngayon check natin sa Palawan. So paano tayo mag-cash in? Select natin sa Palawan and type natin yung amount. Example, 1,000 pesos. Okay, so dito sa baba makikita natin yung fee. So 30 pesos kapag 1,000. Okay? And try natin 500. Okay, so 500, so 20 pesos ang fee. Okay? So kung okay na yung amount, tap natin dito sa complete cash in. And then susundan lang natin yung instruction na ibibigay dito sa coins.ph para makapag-cash in sa Palawan. Okay? Okay, so now, try naman natin sa cash out. Okay, so ang cash out, kung gusto natin ilabas yung pera, okay, example, meron ako ditong 840. Okay, so kung gusto ko siyang i-cash out, so ang gagawin ko is select natin itong cash out option. So ito naman ang option para makapag-cash out dito sa coins.ph. So meron pa rin siyang Palawan, LBC. Okay? Okay, so ngayon ang ituturo ko paano tayo magkaroon ng Bitcoin, paano bumili ng Bitcoin. Okay, so ito ang available wallet dito sa coins.ph. Meron tayong peso or PHP wallet and meron din tayong BTC wallet. So ang BTC wallet dito nakalagay yung Bitcoin. Okay, so ito ang wallet na mag-hold ng Bitcoin.
Okay? So ngayon may balance ako dito sa mababa lang. So mayroon akong 0.00003506 BTC. So ang equivalent niya sa peso is 28.38 pesos. So ang unit ng Bitcoin is BTC. Ang peso, ang ginagamit natin is PHP. Okay? So maliban sa Bitcoin, so meron pa tayo ditong wallet. Meron tayong ETH or Ethereum. Okay, so ito yung balance ko sa Ethereum wallet. And sa baba, makikita natin yung equivalent niya sa peso. Okay, meron din tayong BCH. Okay, so meron din tayong XRP. Okay, so itong apat na wallet is cryptocurrency wallet. Okay, so ngayon ang ituturo ko muna kung paano bumili ng Bitcoin. Okay, so balik tayo sa PHP wallet. Okay, so paano bumili ng Bitcoin? Dito sa baba ng cash in, meron siyang option na convert. Okay, so kailangan natin i-convert yung PHP, yung peso, to Bitcoin. Okay, so dapat dito sa baba, nakaselect siya. So itatap lang natin itong arrow. Dapat nakaselect siya sa BTC. BTC, ito ang unit ng Bitcoin. Okay, so BTC is Bitcoin. PHP is peso. Okay, so ang balance ko ngayon sa PHP wallet is 840. Okay, so hindi natin kailangan ng malaking halaga para makabili ng Bitcoin. Okay, so tandaan natin, ang current rate ngayon ng Bitcoin, ang price, so ang presyo ngayon para makabili ng Bitcoin is 1 BTC is equal to 841,247 PHP. Okay, so ito ang isang Bitcoin. Kaya kung wala tayong masyadong malaking halaga, so hindi mahihirapan tayo magkaroon ng isang Bitcoin. But pwede tayo bumili kahit sa pinakamaliit na amount ng peso. Okay, example, meron akong balance na 840. So ang gusto ko lang i-convert is yung 40 pesos. Okay? So pwede ako bumili ng 40 pesos lang na Bitcoin. Or kahit 10 pesos. So pwede ako bumili ng Bitcoin sa halagang 10 pesos. Okay, so tandaan natin sa gustong mag-convert ng Bitcoin, so dapat alam natin yung price. Ano? Kasi sa pag-convert, so dapat mag-convert tayo kapag mababa yung price ng Bitcoin. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, kapag okay na yung amount, okay? So, ang PHP niya, so bibili ako sa halagang 40 pesos na Bitcoin. Sa baba, makikita natin yung equivalent niya sa Bitcoin. Okay, so ang BTC value niya, yung 40 pesos is 0.000473. Kung okay na ang amount sa PHP and sa BTC, okay, select natin itong slide. So, slide natin dito. Okay, so na-convert na yung 40 pesos sa Bitcoin. Okay? Okay, so ngayon makikita natin sa PHP wallet. So kanina, 840. Okay, so ngayon kinonvert ko yung 40 pesos sa Bitcoin. Okay, so check natin kung na-convert na siya. Okay, so ito na. So kanina, nasa 20 pesos lang yung Bitcoin ko. So ngayon, 66 pesos na siya. Okay? So ito na yung converted amount sa Bitcoin. Okay, so yan lang ang paraan para makabili ng Bitcoin dito sa coins.ph. Okay? Okay, so paano naman natin i-convert yung Bitcoin to peso? Okay, so same process ang gagawin natin. Select lang natin sa convert. And instead na PHP, itong sa from, so, ang gagawin natin is BTC. So, ibig sabihin, from Bitcoin to, select natin dito sa baba. So, you will receive, dapat nakaselect siya sa PHP. Okay, so tingnan natin, type tayo ng 1. So, ang 1 is 803,533.99 pesos.
Okay, so wala akong amount na 1 Bitcoin or 1 BTC. Ito lang yung balance ko. Okay, so kailangan natin dyan mag-type 0.00008. So, ang equivalent niya is 64 pesos. Okay? So, kung okay na yan, okay, so slide natin ulit sa convert. Okay, so ako hindi ko na muna i-convert sa peso itong Bitcoin. Okay, so yan lang ang gagawin natin para makabili ng Bitcoin. Okay, so ngayon, so makikita natin dito sa video, so hindi natin kailangan ng malaking halaga para makabili ng Bitcoin. Okay, so pwede natin ma-monitor sa chart ang price ng Bitcoin dito sa coins.ph. Select lang natin dito. Okay, so tap natin dito sa all na option. And meron ditong Bitcoin price. Okay, so ito, Bitcoin price. So meron siya ditong basic na chart para sa Bitcoin price. Okay, so ito yung pair ng peso to Bitcoin. So ito, makikita natin, sumataas yung price niya ngayon. So ang buy price niya is 840,835 PHP. Okay, kapag nag-buy tayo, mas mababa kapag isi-sell na natin siya. Mas mababa ang price niya. Okay? Kaya hindi natin pwedeng buy and then sell kaagad para kumita. So hindi. Kasi mas mababa yung sell price. Okay, kaya dito, dapat ita-timing natin kung paano bumili ng Bitcoin. Okay? So, dapat mas mataas. Okay, halimbawa, bumili tayo ng price na 840,000. So, dapat maibenta natin siya sa mas mataas na presyo. Mas mataas dito sa 840,000. Okay, so yan lang ang gagawin natin para makabili ng Bitcoin dito sa coins.ph. Okay? So hanggang dito na muna and abangan nyo na lang ang mga susunod na video and pwede kayo mag-comment sa baba sa comment section kung ano ang gusto nyong video about sa Bitcoin. Okay, so good luck and God bless. Who is he? He exists in a world beyond your world. What we only fantasize, he does. He lives a life where nothing is beyond him. He picks what he wants, when he wants. So how do I find him? You don't find him. He finds you.